Hello, Scorpio! Mid-month of mid-November 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa natitirang ilang araw o linggo ng buwang ito, hihingan na rin natin ng mensahe itong paparating na full moon in the sign of Taurus ngayong November 15. We'll see kung anong kailangan bang marinig ng mga Scorpio ngayon. Message para sa mga Scorpio. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Guidance, guys. Hindi ko maipakita na yung aking pag-shuffle dahil nagpo-focus po. The Seven of Cups ay narito. Nagpo-focus yung camera natin. Sensitive. Okay? Okay, mag-alala. Sinashuffle natin itong mabuti. Scorpio, mid-November 2024, anong kailangan yung marinig? Okay, may ilang cards na. Guidance para sa mga Scorpio, mid-November. Okay, may sumasama pa. The Seven of Cups, isa-isahin po natin. The Sun. The World is in reverse. The Devil. Hindi kailangan katakutan. Meron lang po itong kalakip na mensahe. The Devil is in reverse. The Ten of Swords. Okay. The Two of Pentacles reverse. Okay, tabi natin tong 10 and 5 of Swords reverse. Two of Pentacles reverse. And may isa pa dito, the Page of Swords. Scorpio. Haba ng mga PC, ngayon pa lang, sobrang mag-a-apply ito astrologically. Meron akong ilang kabagalan na sana, ayan, pantayin natin. Sobrang imbalance ni Moonchild. Maring ito ay kabagalan po. Life in general, depende kung saan kayo naglalaan ng higit na enerhiya or prioridad. Kabagalan po sa proseso, progreso, or sa mas praktikal, the world, travel, kung meron kayong lakad ngayon, it doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Si Mercury kasi will go on retrograde this mid-month. Actually, nasa pre-shadow phase na tayo. So, kaakibat lang nito, maaaring may pagka-slow nung ilang galaw, may pagka-traffic sa mas praktikal. Mercury is the planet of communication, transportation, technology. Kahit yung takbo ng inyong mga wifi, baka maging mabagal. So, habaan ang inyong mga PC. Stay flexible, adaptable sa sitwasyon, and keep your schedule light hanggat kaya, ngayon pa lang. Kasi baka meron ding ilang sudden events, ganap, na kung saan higit kayong kakailanganin, especially po sa part ng trabaho, relasyon, Two of Pentacles, even pagdating sa inyong mga buhay tahanan. So, paano na to? Ang daming pwedeng ihain ng mundo, ng buhay, mid-November, Seven of Cups is here. Okay? But the Sun ay narito, Scorpio. Ano yan, Moonchild? Panatilihin mong positibo ang iyong pag-handle sa sitwasyon, posisyon, relasyon, purosyon. Hindi magiging madali, I will be honest. The 10 and 5 of Swords is here. May tension. Okay? May tension na kung saan tatanungin kita, Scorpio, the Devil is here. This one is in reverse. Ano yung kailangan yung i-let go? Kailangan i-let go, guys. Kasi this is something maaaring nagpapahirap para sa ilan. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo. That could be physically, mentally, emotionally, or even financially. Meron kayong ilang, para bang nahihirapan kayo i-let go eh. Nag-hold back kayo sa relasyon, posisyong ito, or sa ilang unhealthy habits nyo, sa mas practical lang. Unhealthy habits na nakasanayan nyo, halimbawa, nag-smoke kayo, or umiinom kayo na wala namang perfect. Dumadaan ang ilan dyan talaga.
Pero tanungin, baka nagpapahirap na pala ito sa'yo. Okay, hindi ka na natutulungan nito. Bagkus ay napapalala ang iyong sitwasyon. So tatanungin ng sarili, sa part po na ito, you have to listen to your body, guys. Kayo higit po na makapagsasabi. Listen, always listen to your body. Kung ito naman po ay may patungkol sa relasyon, yes, meron, kung ngayon hindi nyo paramdam ito, parang at one point, or talagang naramdaman na rin ng ilan, lagi nyong tatandaan, everything is temporary, Scorpio, malalagpasan. Okay, makakayanan. Huwag lang kayong mag-stay dyan. I mean, sabi ko nga, you have to move on, you have to release anything or anyone that no longer serves you, yung mga hindi na nagiging healthy sa iyong buhay. Okay? Merong maiparating na balita, Page of Swords, na hindi ganun kagaanan pang hawakan. Dalawa lang yan, is either mag-hold on pa rin kayo, or you will move on na. Moving forward na yung energy. Depende sa inyong sitwasyon. Ito kasi si Full Moon, as a Scorpio, Full Moon in Taurus, it highlighted your 7th house of relationship. 7th house of relationship, guys. Naway, wala namang nakarinig. Live na live tayo sa YT. Meron bang nakarinig? Narinig nyo kaya yun? Pero, kumulo ang tiyan ni Moonchild. Kumukulo ang tiyan ni Moonchild kasi ito na ata yung pinakamahabang live natin so far. Almost 5 hours. Yes po. Ayan, kumulo. Gutom na naman ang tiyan ni Moonchild. Anyway, baka naman kasi may kumukulo na rin dyan sa inyo. May nagiinit ang ulo. May naiinap na. Sa kahihintay, or merong pagkatagal, pagkabagal, tapos kayo lang din yung nagdudusa, nahihirapan. So, you have to let go na. Nakita ko yung comment ni Miss Miyaka. Kain na daw. Kailangan natin mag-snack time. Anyway, ayan na. Yes, something will end to make room for something new para sa ilan sa inyo. Hindi kailangan mag-apply. Kasi full moons, guys, can bring endings. Pero, meron pong new beginnings yan. Okay? Kung pahihintulutan nyo lamang, may mga bago pa sa inyong buhay. Nakakahiya na yun, tumunog sa tiyan ni Moonchild. Pero, sabay, sa ilang galawan na ito ng mundo, the world is here. Minsan, nakaramdam talaga tayo ng pagkabagal sa proseso, progreso, pero patuloy na ito ay malalagpasan, makakaya. Itinetest lang ito. Okay, ito ay pawang pagsusulit sa inyong mga PC. Okay. Ayan, positive vibes daw. Positive. Spend time in the sun. The sun is here. Malawak ang ilang sektor. Huwag kayo mag-focus sa ilang unhealthy o hindi na nagiging healthy sa inyong buhay. Ito yung umaangat na message ngayong November 2024, mid-month of November 2024 para sa inyo, Scorpio.